Ang ating ebanghelyo ngayong Lunes, ikasampung araw ng Marso, ay nagmula kay San Mateo. Sa maluwalhating pagdating ng Anak ng Tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Brother Christian Costuna. Mabuting gawa. Sasabihin ng hari, "Sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Ipinapaalala ng ating ebanghelyo ngayon ang 7 corporal works of mercy. Ang mga ito ay gabay sa ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa at maaari ring maging sukatan ng ating Panginoon sa ating lahat sa huling paghuhukom. Nais nating lahat ang mapabilang sa kanyang kanan at mapapasok upang manirahan sa kahariang inihanda mula pa nang likhain ang sanlibutan. Ang paggawa ng kabutihan ay likas na gawin natin bilang tao na nakaranas din na magawan ng kabutihan kahit minsan sa ating buhay. Naipararanas natin ang ating pagmamahal at pagbibigay halaga sa ating kapwa sa tuwing gumagawa tayo ng mabuti para sa kanila. Ngayon ay nasa unang linggo tayo ng Kwaresma o Lenten season, na kung saan tayo ay naghahanda para sa Easter. At isa sa ating ginagawang paghahanda ay ang magbigay ng tulong sa ating kapwa. Maliit man o malaki ang ating itinutulong, ito ay kinalulugdan ng Diyos dahil mas tinitingnan niya ang ating mga puso sa tuwing tayo ay gumagawa ng kabutihan
at tumutulong sa mga taong kapuspalad. Katulad ng kanyang sinabi, "Nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa." Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo po akong maging bukas palad sa paggawa ng mabuti sa aking kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.